Good day mga tirador, meron po tayong magandang balita ngayon kung saan tayo ang naging 2026 Philippine National Champion, kung saan magre-represent po tayo sa 46 World Chess Olympiad sa Uzbekistan. Ayan, so ito po yung naging critical game ko sa Battle of the Grandmasters. Ito ang round number 11 game versus I am Gian Christian Arca. Ayan. So ito pong game na ito, very critical para sa naging championship natin. So dito, ang standings natin talagang bumulusok po tayo sa simula. And kailangan ko na lang mag-pacing dito sa bandang dulo sa rounds 11, 12, and 13. So draw na lang po ang kailangan ko dito. Makukuha ko na ang championship. Itong si IMR ka naman naghahabol. Gusto niya pong manalo. So punta tayo sa ating game. Tingnan natin anong nangyari. Ito po nag-start with D4, Knight F6, C4, G6. Andali. Ayan. Inayos ko lang yung sounds. Pagka Knight C3, ayan, nag D5 tayo. Actually, dito pa lang po, napaisip na ako ng medyo matagal, no? Kasi meron tayong dalawang opening, pwedeng itira either D5 for Grunfeld or D6. And alam ko, si Arca ay nakapag-prepared kasi ang bilis niya pong mag-move eh. So pagka D4, tira kagad. Pagka Knight F6 ko, C4 siya, ang bilis ng tira niya. Pagka G6 ko, ang bilis na nga sagot. So dito nag-iisip tayo, paano ba natin maiiwasan yung preparation ng kalaban natin. Nag-decide tayo, sige, subukan natin yung D5. Ayan, D5, yung Grunfeld. Ito po ang main opening ko. Lalo na pagkalaban ko is medyo higher rated. So nag Knight F3 siya, ang bilis niya pa rin. Bishop G7, and then Queen B3. Talagang hindi na po siya nag-iisip. Parang ang move niya, 1 second lang, tira kagad. No? So dito, itong Queen B3, nakita ko po, meron siyang recent game, parang last May lang, or actually last June lang, sa Mongolia. Meron siyang game na ganito, and hindi ko po masyadong na-review. Ayun. Ang kalungkutan kasi ibang linya yung ni-review ko eh. Yun pala, ititira niya na naman to, no? So, kinain dito, kain, castling, and then E4. Ayan. So, sinundan natin yung game niya sa Mongolia. Ang tira po doon is A6. And actually, ito po ang best move. Kasi yan ang pinaka-mainline. So, parang ganito yung game niya sa Mongolia. Ganyan, pagka C5, kain, and then may counter dito, pagka-castling, kinain dito. Ayan po yung laro niya sa Mongolia na hindi ko masyadong naaral. So, sabi ko, patay, hindi ko naaral. Baka meron na siyang improvement pag pinasok natin ulit itong linyang ito. So, ang ginawa ko, itinira ko na lang yung move ko way back pa, 2015. May laban po ko against a Super Grandmaster with Knight C6. Ayan, sabi ko, patay. Pagka nakita niya yon, syempre magpre-prepare siya. Although naaalala ko pa naman kahit papano yung mga linya ko, medyo nakakaba, di ba? So pagka Bishop E2 niya, E5 tinira ko, dito napaisip siya. Ang linya po dito is D5. Ibig sabihin, kung nag-iisip na siya ngayon, nawala na po siya sa kanyang preparation. So medyo ginaganahan na ako dito. Sabi ko, mukhang mababaw yung preparasyon. Hindi niya nakita, hindi niya naabot itong move order na ito. So pagka D5, binilisan ko, Knight D4. Yan po ay isang pawn sacrifice. So kinain niya, and then C6. Ayan, so makikita nyo po, meron tayong parang discovered attack papunta sa queen, and then pwede natin kainin with the knight yan, no? Pagka nag-castling siya dyan, kain with the knight. Mababawi natin yung pawn, tapos advantage pa tayo. So dito nag-iisip na siya, nag-queen C4 siya, and then B5. Ito pong linyang ito is very risky kasi isa itong 2-pawn sacrifice. Ayan, so merong kain dito kung saan lalamang siya ng 2 pawn pero bobombahin ko talaga yung posisyon niya. Ayan. So, at least hindi siya nakapag-prepare. Hindi niya po kinain eh. Ang ginawa niya, Queen B3, and alam ko po mali yan. So, sabi ko dito, wala na.
meron na tayong advantage kasi hindi na po yan ang linya. Ang linya ganito eh. Ganyan. Pagka bishop d7, rook e8, aatakihin ito. So pagka f3, knight h5, merong malakas na counterplay. Pagka bishop e3, f5, maaatake ko po yung gitna niya and yung king niya unsafe sa gitna kasi merong mga check parating. Tapos pwedeng buksan dito sa gitna. Pagka nag-castling ka dyan, bishop e5, queen b4, queen h4, mauunahan ko po talaga siya, mamamati ko po yan pagka ganyan. No? So halimbawa, pwedeng maging ganyan ang laban pag nag-castling siya. So talaga magulo po yung linya and yan po medyo memorize ko. Kasi ano yan eh, pinag-aralan ko na yan way back and minemorize ko na, isinapuso ko na yan. Pwede siyang mag-pin dyan. Meron tayong ganito, kain. Ayan po ang isang possible line kung saan 2 pawns up siya pero active yung bishop, active yung rook. And actually mababawi ko naman yung isa. And ito po, malapit rin po yan sa tabla. Ayan. Kaso hindi niya ginawa yung 2 pawn sacrifice, hindi niya kinain yung pawn, no? Since must-win situation siya, kasi nga naghahabol siya, dapat kinain niya na lang ito para yung laban ay talagang napakagulo. Anybody's game yon. So nang queen b3 kasi siya, so ngayon ito po, weak and yung king niya hindi pa nakapag-castling. So kinain ko ito and bishop b7, atake dun sa d5 pawn. And dito, ang critical position kung saan pag nag-castling kasi siya dito, mabilis na pong mauuwi sa table. No? Kakainin ko ito, pagkakain niya, kain. And halimbawa, makipag-exchange ng queen, which is forced po kasi may threatening checkmate tayo. No? So pagkakain ng queen, ito kakainin niya, meron tayong rook fb8, maka-counter natin sa b2, mababawi rin natin yung pawn. Kung saan na madali na po mauuwi sa tabla. Ayan. So ito, na-calculate ko na yan. Sabi ko, naku, mukhang ma-achieve natin kaagad yung mission natin kung saan tabla lang ang kailangan. Kaso, nag-bishop f3 siya, talagang hindi niya pinakasling. Hindi niya kinasling yung king. Talagang parang binibait niya kung atakihin siya. So force po tayo, wala tayong magagawa kundi umatake, no? Hindi natin pwedeng i-check kasi may haharangan lang ng bishop and magkakasling siya. So ang ginawa natin, nag-isip tayo medyo mahaba, nag-b4 tayo. Ayan. Para mawala po yung isang defender sa d5. So either yung knight pag umatras, babaksak ang d5, and pag kinain ng queen, and yan po ang nangyari, kinain ko yung d5 with the bishop. Ito po importante kasi yung bishop under attack yung bishop niya. No? Pagka nag-castling siya, basag ang pawn structure niya dyan. So kahit 1 pawn up siya, halos equal na po ang posisyon. So hindi pwedeng gawin yan. Ang ginawa is knight takes d5. Ang importante dyan, makain natin ito with tempo dun sa queen. Ayan. Kasi once again, pag kinain ganyan, kakainin ko na lang po yan and mababawi natin dito yung pawn. So palaging mababawi yan. Pwedeng rook fb8 ulit. Pipilahan natin to. Yung dalawang pyesa niya hindi pa nakadevelop, so mababawi po yan madali. Ayan. So dito ang ginawa niya, imbis niya kainin, queen b7. And ayan po, sabi ko parang mali yan, calculate ko yan . Kasi meron tayong sneaky sacrifice, very tricky itong move na ito, no? Pagka-check, king f1 siya. Ang gusto niya, mag g3, king g2, and also, yung knight po natin is nakapin. Kasi pag halimbawa gumalaw kang ganyan, pwede niyang kainin dito. No? Although yan po, very passive, atras. Excuse me, hindi pala pwedeng kainin. Meron palang checkmate. Ayan. So, syempre ayaw natin umaatras. Baka ang gagawin dito, mag-g3 lang siya. No? And yung knight natin medyo naging passive. So dito, imbis na paatras, ang ginawa natin, knight c3, pasugod. Ito tingin ko hindi niya nakita. Kasi pagka kinain po yan, and by the way, brilliant move pala yan, sabi nung ating engine. Sandali, ipakita ko lang ang brilliant move natin.
Ayan, oh. Brilliant move. Kasi pag kinain po yan, Queen D3 check. Ayan, Queen D3 check. And then checkmate siya. So, hindi niya po yan pwedeng kainin. And yung knight po natin nangiipit. So, parang iniipit siya dito. Tapos, pagka G3 niya, Rook B8, dito na naman ako natuwa, no? Halimbawa kasi pagka Queen A6, wala pa rin pong threat na kakainin niya yung knight. Kasi, halimbawa, magano lang tayo, no? Magsayang tayo ng isang tira. Hindi niya pa rin pwedeng kainin yan kasi kulong ang rook niya. So, ibig sabihin, wala pa siyang threat. Meron pa tayong time para ipagpatuloy yung atake natin. Hindi natin kailangan i-atras itong knight. So, tayo nag-rook E6. Ayan, pagka Queen C4, Rook C8, puro tempo ang inabot ng Queen. And pagka Queen G4, dito po, alam ko, meron na akong advantage. Kaso, hindi ko maisip yung tamang move paano pagpapatuloy yung atake kasi draw lang po ang kailangan ko. So, ang nahahanap ko talaga is yung panablang move lang. Pero kung iisipin mo mabuti, yung rook niya hindi nakadevelop, yung bishop hindi nakadevelop, yung king hindi safe, tayo po lahat umaatake na. Definitely, lamang tayo dito. Kahit lamang pa siya ng pawn. So, malaki na po yung advantage dito. Pagka H5, Queen G5, dito nahanap ko kasi is yung panabla. Ayan. So, dito po nagtabla na po kami. Ayan. Very unfortunate. Kasi yun pala, totally winning na pala tayo dito with the good move of Queen D3 check. At yan po, hindi ko na po maisip, hindi na pumasok sa isip kong umatake kasi yun nga tabla lang ang hinahanap ko, tabla lang, solve na, pasok na tayo for Olympiad team and malaki po ang chance mag-champion. So pag Queen D3 kasi magki-King G2 siya, no, para depensado yung pawn, yung bishop. Merong Knight E4 and dito po nakita ko po ito. Kaso pagka Queen E3, hindi ko nakita yung brilliant move which is Knight F2. Hindi ko nakita itong brilliant move na ito. Sayang. Kasi panalo kagad pag kinain dyan. Wala na po siyang gagawin. No? Threat yung queen. Pag kinain yung knight, merong rook C2. Skewer. Pag kinain yung queen, kakainin lang ng knight. Mababawi natin yung pawn and yung rook C2 check. Napakalakas. Wala na po siyang kawala. Kaso hindi ko po yan nakita. No? Kasi ang naisip ko dito, baka Queen C2 lang. Sabi ko, Queen C2 lang. Matagal na naman. Although lamang pa rin, medyo mas maliit lang. Kasi baka makalabas itong rook, magkakaroon ng kaguluhan, yun na po ang ayaw ko mangyari. Magkagulo pa yung posisyon. Sabi ko, pwede na natin tong itabla. Pasok na po sa ating plano. So, ang nangyari, nauwi sa tabla ang laban, ipapakita ko yung naging final standings. Ayan. Ang final standings natin dito, tayo po ang nag-champion with 9.5 points. Ang second place si GM Lilo with 9 points. And ang third place si IM Concho with 8.5 points. So, sa Olympiad kasi, 5 po ang players. Ang top 3 dito, sigurado na pong pasok. Ang 4th and 5th place, malaki po ang chance na makapasok sila sa team kasi sila naman ang pang-4 at ang pang-5. Depende pa po kung pipiliin sila nung parang head coach namin, mag-uusap-usap pa yung mga NCFP officials. Ayan, so yan po ang tatlong part ng team. Ako, si GM Lilo and si Concho, si GM Kison for 4th place, I am Bacoho 5th, I am Bersamina 6th place, 7th place, WGM Freyna. So paano ba natin na i-champion ito? Ang game plan ko kasi, tablahan lang yung mga matataas ang rating. No? Si GM Lilo, I am Concho, GM Kison, tinablahan ko lang po yan. I am Bacoho and I am Bersamina. Draw lang po ang target natin. And sino ba ang tatalunin natin? Yung mga nasa ilalim. So si WGM Freyna natalo natin.
Si IM Arca tabla kasi mataas rin po ang rating, no? 2396. GM Antonio na upset natin. Tapos si Kasiguran, IM Bangkod, si Berelos, Nolte na upset din po natin. Although tabla ako kay kanino kasi sa last round po tabla na lang din ang kailangan ko. Pero kung kailangan kong manalo doon, pwede kong persahin yon kung kailangan. Pero hindi kailangan kaya tinabla ko na. So yan po ang nangyari sa atin for the last 10 days. Talaga napakahabang tournament. Ang hirap ko pong ipinanalo ito, no? Kasi 12 or 13 times na tayong sumali sa national championships. Ngayon lang natin nakuha ang title na national champion. So yan po, very proud ako dyan kasi part yan ng history. Tayo ang national champion for the year 2026. And yan po, hindi na mawawala yan. Sa atin na yan forever. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo itong analysis. Deep dive dito sa laban namin ni Arca. Talagang ang hirap para manalo, no? Ang hirap manalo. And kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.